ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. 7 patay sa massacre sa isang panaderya sa Antipolo, Rizal. Dedikasyon at kontribusyon sa sining ni superstar at national artist na si Nora Honor binigyang pagkilala. Vatican, inilabas na ang sanhi ng pagkamatay ng Santo Papa. Pumanaw dahil sa stroke, coma at irreversible cardiovascular collapse. Sa MBC TV correspondents, babaeng nagbabagsak umano ng illegal na droga sa Bataan mula sa Quiapo sa Maynila, arestado. Sa MBC TV Sports, PLDT, pasok na sa quarterfinals ng 2025 AVC Women's Champions League. Creamline, Petrogas, nasa alanganin. Sa showbiz pattern, OPM icon na si Haji Alejandro, pumanaw na sa edad na 70. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Dumanak ang dugo sa isang panaderya sa Antipolo, Rizal matapos ang isang masalimuot na massacre. Sa nagpapatuloy na investigasyon, 7 na ang naitalang namatay. Una sa balitang yan, si Edniel Parosa. Joel at Darren, patay itong 7 katao sa karumal-dumal na massacre sa loob ng isang panaderya. Dito yan sa barangay Kupang sa Antipolo City sa Rizal. Sa report ni Calabarzon Police Spokesperson, Police Lieutenant Colonel Chief Gawiran, nabatid na pawang mga kalalakihang empleyado ng JNC ang mga biktimang posibleng manong natutulog ang mangyari ang krimen. Kwento naman sa DZRH News ni Purok 1 Coordinator Jem Bellarmino, isa sa mga unang rumesponde sa lugar. Nakatanggap ng sumbong ang isa niyang tanod hinggil sa insidente kaninang bandang alas 6 ng umaga. Nang kanilang puntahan ng panaderya, nakakantado ito at kinailangan pang klasin bago tumambag ng mga katawang bordado na ng saksak. Pakinggan natin siya. Punta ko po dito, nakakandado po yung pintuan Nanghiram po kami ng grinder para mabuksan yung pinto. Yung po, pagtingin po namin, nakahandusay na po. 5 sa mga labi ang nasa unang palapag ng bahay panaderya. Habang dalawa naman ang nadiskubre pa sa itaas. Pasado alas 11 na ng umaga nang tuluyang mahugot ng soko at ng punerarya ang lahat ng mga bangkay. Samantala, kinumpirma sa DZRH News ni Rizal Provincial Police Director, Police Colonel Felipe Maragon, na sumuko na rin sa otoridad ang hindi pa pinangangalan ng suspect sa krimen. Patuloy pang inimbestigahan ng PNP itong pangyayari. Kabilang na ang posibleng motibo sa ginawa nitong paranaksak. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Matapos ang balitang yumanig sa buong simbahang Katolika, isinapubliko na ng Vatican ang death certificate ni Pope Francis kaninang umaga. Batay sa dokumento, patong-patong na komplikasyon sa kalusugan ang tuluyang tumalo sa tinaguriang People's Pope. Una sa balitang yan, si James Galange. Pumanaw na sa edad na 88 ang kinilalang The People's Pope na si Jorge Mario Bergoglio o mas kilala sa tawag na Pope Francis dahil sa stroke na sinundan naman ng coma at irreversible cardiocirculatory collapse. Yan ay base sa inilabas na death certificate ng Santo Papa ng Vatican City State nitong umaga. Batay sa kanyang medical report, ito raw ay may kinalaman sa kanyang iniindang sakit na acute respiratory failure na dulot na iba pa nitong sakit gaya ng multimicrobial bilateral pneumonia, multiple bronchiectasis, alta presyon at type 2 diabetes. Kinumpirma ito ni Dr. Andrea Arcangeli, ang Director ng Directorate of Health and Hygiene ng Vatican City. Matatandang noong 11 ng Pebrero ay bigla na lamang napahinto sa kanyang humiliya ang Santo Papa matapos makaranas ng hirap sa paghinga dulot ang iniindang sakit sa baga na bronchitis.
And now, please excuse me, I would like the Master Ceremony to continue reading the homily. I did say at the beginning that the Holy Father has not been well, but really it's been a great effort that he has made to be at this ceremony. At sinundan naman na mahigit isang buwang gamutan sa ospital kung saan naging tila atras abante ang naging kondisyon ng Santo Papa. Dulot naman ng sakit nitong double pneumonia. Samantala, tinawag na the People's Pope ang Santo Papa dahil sa kanyang pagtataguyod ng pantay na karapatan para sa lahat kasama ng LGBTQIA+ community at pagbisita nito sa iba't ibang bansa upang makilala at makasama ang mga mananampalatayang Katoliko. Kung saan niya taong 2015 nang bumisita si Pope Francis sa Pilipinas upang makiramay sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakidalamhati rin ang mga Pilipino mula sa iba't ibang sektor para sa biglaang pagpanaw ni Santo Papa Francisco, isang araw matapos ang linggo ng muling pagkabuhay. Narito ang ulat ni Kyle Bulyas. Bumuhos ang pakikiramay ng mga Pilipino sa pagpanaw ni Pope Francis mula sa mga lider ng bansa, mga ahensya ng pamahalaan at hanggang sa mga kilalang personalidad. Ipinahayag nila ang kanilang mga pagdadalamhati. Sa mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos, kinilala nito ang pagiging huwaran at pagiging mapagkumbaba ni Pope Francis. Sa panig naman ni Vice President Sara Duterte, ipinanawagan nito sa mga Pilipino na ipagpatuloy ang mga naging misyon ni Pope Francis. May we find strength and continue to live with the aspirations left by His Holiness as a man with a mission to bring the gospel to the faithful, especially the poor, the sick, and the dying. Let us pray for the eternal repose of the Holy Father, Pope Francis. Nagpaabot din ng pakikiramay ang buong hanay ng Philippine National Police at maging ang Bangsamoro government. Maging sina dating US President Joe Biden at dating Vice President Kamala Harris, nagpaabot din ng pakikiramay sa namayapang Santo Papa. Ayon sa Vatican, namatay si Pope Francis kahapon sa edad na 88 sa loob ng kanyang tirahan sa Casa Santa Marta. Kinumpirma naman ng Vatican na stroke at irreversible heart failure ang ikinamatay ni Pope Francis. Matatandang isinugod sa ospital si Pope Francis itong Pebrero dahil sa sakit na bronchitis hanggang sa nagkaroon siya ng bilateral pneumonia. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagluksang mundo ng sports sa pagpanaw ni Pope Francis. Ilang laro ng football ang kinansela sa pagitan ng Italy at Argentina habang nagpaabot naman ng pakikiramay at pagdadalamhati ang ilang kilalang atleta at sports organizations. Ang kanilang paggunita sa Santo Papa bilang isang tapat na tagahanga ng sports, tinutukan ni Millie Borja. Ipinagpaliban ang ilang pangunahing laban sa football sa Italy at Argentina nitong Lunes, kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis sa edad na 88. Isa ito sa mga hakbang ng pagkilala at paggalang sa yumaong Santo Papa, na kilala hindi lamang bilang leader ng simbahang Katoliko, kundi bilang isang tapat na tagahanga ng sports, lalo na ng football. Sa Italy, agad ipinagpaliban ang 4 na laban sa Serie A na nakatakda sana sa Easter Monday. Inilipat ang nasabing laban sa Miyerkules upang bigyang daan ang pambansang pagduluksa. Ganito rin ang naging hakbang ng Argentine Football Association o AFA na sinuspindi ang lahat ng laro bilang pagdalamhati sa pagkawala ng Santo Papa. Malalim ang ugnayan ni Pope Francis sa football. Bago pa man ito naging Santo Papa, masugid na niyang sinusuportahan ng San Lorenzo de Almagro, isang football club sa Buenos Aires na itinatag ng isang pare. Rehistradong miyembro si Pope Francis ng club at patuloy siyang kinikilala bilang isa sa pinakapinipitagan nitong taga-suporta. Bilang tugon, naglabas ang San Lorenzo ng emosyonal na mensahe sa social media kung saan inilarawan si Pope Francis bilang kabilang nasa kanila. Kasunod ng kanyang pagpanaw, nagpahayag din ng pakikiramay ang mga kilalang manlalaro, football clubs at sports organizations sa buong mundo. Naglabas si Lionel Messi ng tribute sa Instagram kung saan inalala niya ang Santo Papa bilang isang Santo Papa na kakaiba at malapit sa tao. Si Paulo Dybala, sa isang event sa Madrid, ay nagsabing ang pagmamahal niya sa football ay bahagi ng kanyang kadakilaan. Nagpahayag din ng pagdadalamhati ang FIFA, UEFA, CONMEBOL at iba pang sports governing bodies. Ayon sa kanila, bukod sa pagiging leader ng simbahang Katoliko, si Pope Francis ay isang simbolo ng pagkakaisa at pag-asa sa pamamagitan ng sports.
lalo na sa football. Naglabas rin ng tribute ang iba't ibang football clubs sa Argentina at Europe, gaya ng Boca Juniors, River Plate, Real Madrid, Barcelona at Atletico de Madrid. At sa tennis, si Rafael Nadal ay nagpaabot ng pakikiramay at nagsabing ito ay isang malungkot na araw para sa buong mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bumuhos naman ang pagmamahal sa binansagang The People's Pope dahil sa pagyakap nito sa pagkakaiba-iba ng relihiyon, pananampalataya at kasarian. Marami ang nalungkot sa pagpanaw nito sa edad na 88, kabilang na ang mga Pilipino na lubos ring napamahal kay Pope Francis. Ating balikan ang buhay at ang makasaysayang pagbisita ng Santo Papa sa bansa noong taong 2015 sa report ni Rovic Manuel. Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. March 13, 2013. Sa edad na 76, naihalal at itinalaga si Pope Francis bilang ika-266 na Santo Papa ng Simbahang Katolika. Ipinanganak bilang si Jorge Mario Bergoglio, tunay niyang pangalan, at tubong Buenos Aires, Argentina. Si Pope Francis ang kauna-unahang Santo Papa na mula sa Latin America, unang Santo Papa na hindi taga-Europa sa loob ng mahigit 1 milenyo at unang Jesuit Pope. Kilala si Pope Francis na malapit at mapagmahal sa mga bata, mahihirap o maralita at may kapansanan. Bukas din ito at inklusibo sa kahit na sino, anuman ang kanilang pananampalataya, paniniwala at maging sa LGBTQIA+ community. Dahilan para bansagan siyang The People's Pope. Makasaysayan rin ang pagpili niya sa kaniyang pangalan dahil siyang unang gumamit ng Francis na mula kay Saint Francis of Assisi. Na tulad niya, isa ring prinsipyo ay ang tumulong, may payak na pamumuhay at tumutol sa karangyaan. At sa loob nga ng halos 12 taong pamumuno sa mga Katoliko, nakalibot at bumisita na rin ang Santo Papa sa halos 50 mga bansa sa mundo para sa kaniyang apostolic journey at kabilang na nga riyan ang Pilipinas. January 15, taong 2015, isang makasaysayang pagtitipon ng naganap nang salubungin ng mga Pilipino si Pope Francis sa pagbisita nito. Bagaman inulan, sinuong at hindi nagpatinag ang hanggang 7 milyong mga deboto. Dito, nasaksihan ang pinakamalaking papal gathering sa buong mundo mula sa pinakamalaking katolikong bansa sa Asia. Naghatid rin si Pope Francis ng mensahe ng paghilom at naging simbolo ng pag-asa nang puntahan ito ang mga pamilyang nasalanta at winasak ng bagyong Yolanda sa Tacloban, Leyte. Kaya hindi na marahil nakapagtataka nang bumuhos ang pakikiramay at lungkot ng marami nang ibinalita ng Vatican na pumanaw na ito sa edad na 88 matapos lamang ang mismong Easter Sunday at maikli nitong apiran sa misa sa Vatican. Hanggang sa huling araw nito sa mundo, pagpupugay at pagmamahal ang hatid ng mga mananampalatayang Katoliko na pinaglingkuran nito at nag-iwan ng marka at mensahe ng pag-ibig, pag-asa at kababaang loob sa buong mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sinibak na sa kanyang posisyon bilang direktor ng Quezon City Police District o QCPD si Police Brigadier General Melesio Buslig Jr. Ito'y matapos makaladkad ang kanyang administrasyon sa isang insidente ng marahas at warrantless search sa isang bahay. Ang mga detalye ibabalita ni Val Gonzalez. Kinumpirma ng pamunuan ng Quezon City Police District na nirelieve na bilang direktor ng QCPD si Police Brigadier General Melesio Buslig Jr. Ayon kay QCPD Public Information Office Chief Police Major Jennifer Ganaban, inilabas na ang relief order na pirmado ni NCRP Original Personnel and Records Management Division Chief Police Colonel Percival Zurilla. Nakasaad sa memorandum na epektibo pa mula kahapon Abril 21 ang pagtanggal sa pwesto kay Brigadier General Buslig. Bagamat hindi direktang tinukoy, pero isa sa posibleng dahilan ay ang command responsibility. Ito'y matapos maaresto ang isang police QCPD
nasangkot sa isang viral na video na nagpapakita ng pang-aabuso, harassment at pagpasok sa isang bahay ng walang warrant. Lasing ang nabanggit na police staff sergeant na naaresto na rin ng QCPD. Pansamantalang uupo si Police Colonel Randy Glenn Silvio, ang Deputy District Director for Administration bilang officer in charge ng Quezon City Police District. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mainit na balita kapapasok lamang ang hepe ng QCPD CIDU at dalawang iba pa sinibak sa pwesto dahil sa paglabas ng isang babaeng preso. Para sa mga detalye, bibigay yan ni Val Gonzales. Val. Ms. Karen, sa katatapos lamang na press conference dito sa Campo Caringal ay kinumpirma nitong si QCPD Officer in Charge sa Director Police Colonel Randy Glenn Silvio. Isa pang kaso ng pagsibak sa tatlong personnel ng QCPD, kabilang na ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Unit na si Police Major Dondon Llapitan. Ito'y matapos mabisto ang paglabas ng isang babaeng detainee at nag-staycation sa isang 5-star hotel nitong Huwebes Santo. Kasamang nasibak ni Llapitan ang hepe ng warrant section ng SIDO na si Police Lieutenant Dexter Bernados at si Police Senior Master Sergeant Danilo Pakurib, ang hepe ng custodial ng nasabing unit. Noong Sabado sinibak at dinisarmahan itong si Llapitan, Bernados at Pakurib. Nadiskubre ang pagpapalabas sa babaeng preso matapos makatanggap ng impormasyon na nakalabas ng kulungan ng female detainee na kinilalang si Sisi Bongat at nag-staycation sa isang mamahaling hotel dito pa rin sa Quezon City. Si Bongat ay nakadetine sa QCPD SIDO dahil sa 4 na kasong qualified theft na walang inirekomendang mga piyansa. Samantala, Ms. Karen, isasabay ko na rin doon sa unang istorya natin kanina na pagsibak dito kay QCPD Director Police Major General Melesio Buslig Jr. Dahil yung police na si Police Senior Master o Police Senior Sergeant, Police Staff Sergeant Colonel Marsan ay sinampahan na ng QCPD ng patong-patong na mga kasong violation of domicile, slight physical injury at grave threat. Itong si Police Staff Sergeant Marsan, ang lasing na police na nag-viral sa social media matapos itong sapilitang pumasok sa 3 mga bahay sa Quezon City kahapon ng madaling araw at kinumpirma. Dito sa katatapos na press conference ay kinumpirma nitong si NCRPO Director Police Major General Anthony Abirin na ito ang dahilan kung bakit sinibak sa pwesto itong si QCPD Director Police Brigadier General Melesio Buslig Jr. Aniya, ito'y dahil sa hindi agad nag-report sa kanya si General Buslig na bahagi ng dapat sana ay kanyang ginawa. Nalaman lamang daw ni Abirin ang insidente sa tawag ng hepe ng Masambong Police Station. Dahil dito'y nagpapala itong si General Abirin na hindi kukonsintihin ng PNP ang ganitong klase ng pang-aabuso at harassment na ginagawa ng kanilang mga tauhan. Mula rito sa Campo Caringal, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Naghasik naman ng takot ang isang lalaki sa Reliance, Mandaluyong kaninang madaling araw matapos biglang saksakin ang isang menor de edad na babae. Nang tanungin naman sa kanyang motibo, tikom ang bibig ng sospek. Nagbabalik si Edniel Parosa. Sugatan ng isang babaeng menor de edad matapos saksakin ng isang lalaki habang nakapila kasama ng iba pang mga dudulog sa isang TV network sa bahagi ng Reliance Street, lungsod ng Mandaluyong kaninang madaling araw. Naabutan pa na DZRH News ang pagkakaaresto ng Mandaluyong City Police sa suspect na nagtatago lang pala sa parking basement ng compound kung saan nangyari ang stabbing incident. Agad na pinusasan at isinakay sa mobil ang sinasabing salaring ilang araw na rin umanong nakikitang nakatambay malapit sa parehong pila. Sinubukan nating tanongin ang umano'y sumaksak pero tikom siya sa alegasyon ng krimen.
Batay sa inisyal na impormasyon, bagong pila lamang ang biktima kagabi nang saksakin ng suspect bandang alas 3 ng umaga. Hinablot pa umano ng lalaki ang cellphone ng biktima bago kumaripas ng takbo. Kaya sa jeep, kakagulot sila dyan. Tumakbo yung lalaki. So medyo matagal na rito yung dumali? 4 na rin po siguro, isang buwan po. Ganon? Mga ganon na? Diyan lang po siya. Pero yung biktima? Ang biktima po yun po ay... Bago lang yung biktima Bago lang po dito Sa update ay binigay ng Eastern Police District, stable na ang kalagayan ng biktima. Nagpapatuloy naman ang investigasyon sa naturang kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa na D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan na investigasyon sa pagpatay sa Phil-Chinese businessman na si Anson Ke nagpapatuloy. Sa MBC TV Global sa pagpanaw ni Pope Francis, canonization ni Carlo Acutis magpapatuloy nga ba? Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo. Tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Helps stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. BM Extraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Sa nalalapit na 2025 midterm elections, haharap sa publiko ang mga kandidato na sasagot sa mga tanong ukol sa mga isyong napapanahon. Makibahagi sa talakayan tuwing linggo, alas 12 ng tanghali, sa programa kung saan sentro ang boses ng masa. Bakit ikaw? The Town Hall Election Series. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan,
Champion! Tapat na walang katapat. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ang inyo pong makikita ngayon sa ating DZRH television screen ay ang live na kuha ng paglilibing sa nag-iisang superstar at national artist na si Miss Nora Honor. Basado alas 12:30 ho kaninang o ngayong tanghali ng ganap na mailibing ang si Ate Guy, ang yumaong si Miss Nora Honor, at ngayon po ay nagpapatuloy ang paglalagak ng mga bulaklak. Ibinigay na rin ang bandila sa kanyang anak, hudyat ng kanina na pagtatapos na rin ng iginawad na pagpupugay ng bayan. Muli po ang aming pakikiramay sa nag-iisang superstar at national artist na si Miss Nora Honor. Samantala, sa iba pa nating mga balita, hawak na ng Senado ang kustodiya kay Special Envoy to Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao kaugnay ng investigasyon sa di umano'y irregularidad sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Sergeant at Arms ng Senado, kusa itong sumuko. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Nasa maayos na kalagayan si Ambassador Marcos Lacanilao, ang Special Envoy to Transnational Crime, habang siya ay nasa custody ng Senado. Ito ang kinumpirma ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr. matapos matanggap ang report ng Medical Director ng Senado na tumingin kay Ambassador Lacanilao ngayong umaga. Wala ding report na may bumisita na sa kanya habang siya ay nasa pangalaga ng Office of the Senate Sergeant at Arms o USAA. Si Lacanilao ay unang sinight for contempt sa hearing ng Senate Committee on Foreign Relations ni Senador Amy Marcos dahil sa umano'y pagsisinungaling tungkol sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ipinadala sa International Criminal Court o ICC sa the Netherlands. Hindi agad siya nakulong sa Senado dahil nag-issue ng show cause order si Senate President Francis C. Escudero at kahapon lamang lumabas ang order na siya ay dapat makulong sa Senado na hindi lalagpas ng 2 araw. Kaya't sumuko siya kagabi sa mga tauhan ng USAA. Sa panig ni Senador Amy Marcos ay masama pa rin ang kanyang loob at hindi agad napakulong si Ambassador Lacanilao. Kung mga ordinaryo umanong mga tao na iniimbestigahan ng Senado ay agad nakukulong, iba si Lacanilao dahil nabigyan pa siya ng 11 araw dahil sa bisa ng show cause order na ipinalabas ni Senate President Escudero. Giit ni Marcos, napakagaan ang parusa kay Lacanilao dahil 2 araw lang ito makukulong na animoy pitik lang sa kamay. Ngunit kung ibang tao ay mananatili ng matagal sa custody ng Senado hanggat hindi inaalis ang contempt sa kanya.
Sa huli ay naniniwala si Senador Jaime na protektado ng may kapangyarihan na hindi niya tinukoy si Ambassador Lacanilao kaya't naiiba ang pagtrato sa kanya. Kung siya umano ang masusunod ay gusto pa niyang magpatawag muli ng hearing hinggil sa nangyaring pag-aresto kay Duterte upang tukuyin kung sinong may-ari ng eroplano na pinagsakyan sa kanya patungo ng The Netherlands. Ngunit ang kanyang problema ay wala na siyang makuhang testigo. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Adpasan, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, umarangkada na ang taas singil sa passenger service charge sa mga paliparan sa ilalim ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Alamin yan sa ulat ni Wina Hesoro. Epektibo na ang mas mataas na terminal fee na sisingilin sa mga pasaherong lilipad mula sa mga paliparan na pinapatakbo ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP matapos aprobahan ng ahensya ang panibagong singil para sa Passenger Service Charge o PSC at iba pang bayarin. Ayon sa Memorandum Circular No. 019 Series of 2025, itataas sa 900 pesos ang PSC para sa mga international flights mula sa dating 550 pesos. Ang bagong singil ay ipapatupad sa lahat ng pasaherong aalis mula sa mga international airport, pati na rin sa mga principal class 1 at 2 na paliparan. Para naman sa mga domestic flights, ang PSC ay itatakda sa 350 pesos kung mula sa isang international airport, 300 pesos kung mula sa principal class 1 airport, 200 pesos mula sa principal class 2 airport at 100 pesos kung mula sa community airport. Sa kasalukuyan, ang PSC para sa lahat ng domestic flights ay 200 pesos. Ayon sa circular, ang sino mang pasaherong tumanggi o bigong magbayad ng PSC ay hindi papayagang sumakay ng eroplano. Habang hindi naman sakop ng bayad ang mga batang wala pang 2 taong gulang sa oras ng biyahe, mga transit passengers, mga pasaherong hindi pinayagang makapasok sa bansa, at mga overseas Filipino workers na aalis sa pamamagitan ng international flights. Paliwanag ng CAAP, ang pagtaas ng PSC ay base sa inflation mula 2015 hanggang sa kasalukuyan. Aniya, layunin nito na mapabuti ang karanasan ng mga pasahero at mapaunlad pa ang pasilidad at operasyon ng mga paliparan. Ang bagong singil ay ilalapat lamang sa mga paliparang pinapatakbo ng CAAP, kaya hindi kasama rito ang mga pribadong paliparan gaya ng Ninoy Aquino International Airport, Mactan Cebu International Airport, Clark International Airport at Katiklan Airport. Samantala, inanunsyo rin ng New Naiya Infocorp na simula September 2025, itataas nila ang PSC sa 950 pesos para sa international flights at 390 pesos naman para sa domestic flights. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Sa ating pong ulat panahon ngayong araw ng Martes, muling nagbabala ang Pag-asa sa nakapapasong init o heat index na posibleng umakyat sa 46 degrees Celsius sa San Ildefonso sa Bulacan. Habang dito sa Metro Manila, inaasahan naman na abot ng 40 degrees Celsius ang damang init. Epekto pa rin ito ng mainit na easterlies na bumubugso galing sa karagatang Pasipiko na siya ring magdadala ng mataas na tsansa ng pag-ulan, epekto ng localized thunderstorms sa Eastern Visayas. Samantala, patuloy namang magpapaulan ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa bahagi naman ng Davao, Sarangani, South Cotabato, gayon din sa mga isla sa extreme southern Mindanao. Mag-ingat sa banta ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Malakas ang kutob ng pambansang pulisya na may direktang komunikasyon ang hitman sa pinaniniwalaang mastermind sa likod ng pagpatay sa Phil-Chinese na si Anson Ke. Ang mga detalye alamin sa report ni Edniel Parosa. Umaasa ang pambansang pulisya na airtight ang isasampan nitong kaso laban sa posibleng utak sa likod ng pagdukot at pagpaslang sa isang Filipino-Chinese businessman kamakailan. Sa pulong palitan sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na maaaring personal kung magkita ang mastermind at ang isa sa mga nahuling suspect na si David Tan Liao. Tipid naman sa impormasyon si Fajardo kung iisa lamang ang mastermind o kung bahagi ito na may impluensyang sektor. Pero sabi ng PNP, hinire lang ng nasabing mastermind ang grupo ni Liao na nagsisilbi umunong muscle group ng mga pogo. Sinasabing pinamumunuan ni Liao ang operasyon ng pagkidnap sa steel magnet hanggang sa bangkay na nang matagpuan ito sa Rodriguez Rizal. Sangkot din ang naturang tayuhan sa kabuang
6 na kidnapping cases na kinabibilangan ng pambibiktima sa umano'y finance officer ni Alice Go. Ayon kay Fajardo, target ng PNP at Department of Justice na may isang pangayong linggo ang kasang kidnap for ransom with homicide laban kay Liao at 2 pang naarestang suspect maging sa hinihinalang mastermind sa krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinanukala ng isang mambabatas ang pagsangguni sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAF para sa agad na ikadarakip ng mastermind sa karumal-dumal na pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke. Naritong ulat ni Milky Rigunan. Dapat ikonsidera ni Pangulong Bongbong Marcos ang ISAF o Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines na tumulong para malabanan ang mga organized crime. Rekomendasyon nito ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel para masuportahan ang Philippine National Police sa pagtugi sa mga kidnapping syndicates kung saan ilang insidente ng pagdukot ang umunoy nangyari at hindi pa rin nare-resolba. Paliwanag ni Pimentel sa ilalim ng 1987 Constitution bilang Commander-in-Chief. Taglay ng Pangulo ang malawak na pangyarihan para ipag-utos ang pagkasa ng military operations. Anya, kasama dito ang intelligence activities para sa internal security at public order. Ang rekomendasyon ni Pimentel ay kasunod ng pagdukot at brutal na pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke at sa kanyang driver na si Armani Pabilio. Dagdag pa ni Pimentel, bukod sa ISAF, pwede ring utusan ni Pangulong Marcos ang intelligence units ng Army, Air Force at Navy para tulungan ng PNP sa paglaban sa kidnapping groups na banta sa kaligtasan ng publiko at pambansang seguridad. Hangad ng liderato ng Kamarang matukoy sa lalong madaling panahon ang mastermind ng karumal-dumal na pagpatay kay Ke at sa driver nito. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinagpaliban naman ng Vatican ang nakatakdang kanonisasyon ni Blessed Carlo Acutis matapos ang biglaang pagpanaw ng Santo Papa. Habang sa Amerika naman nakitaan ng pagbaba ang approval ratings ni US President Donald Trump. Ang balitang bumandera sa ibayong dagat, tutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis, pansamantalang sinuspende muna ng Vatican ang nakatakda sanang canonization ni Blessed Carlo Acutis ngayong linggo. Ngunit ayon naman kay Vatican spokesman Matteo Bruni, magpapatuloy pa rin ang Jubilee o Catholic Holy Year ayon sa plano sa kabila ng pagpanaw ng Santo Papa. Si Carlo Acutis ay kikilalanin sana bilang kauna-unahang millennial saint ng simbahang Katolika na namatay dahil sa leukemia noong 2006 sa edad na 15. Sa ngayon, wala pang panibagong anunsyo tungkol sa nakatakdang schedule ng kanyang canonization. Sa iba pang balita, bumaba pa sa ikatlong sunod na buwan ang approval rating sa United States President Donald Trump ayon sa pinakabagong Ipsos survey sa Amerika, kung saan sumadsad pa sa 42% mula sa 43% noong nakaraang buwan na dati ay nasa 47% pa ilang oras lamang mula nang maupo siya sa pwesto noong Enero. Base sa ulat, ito raw ay dahil sa maraming Amerikano ang nagsasabing hindi komportable sa kanyang mga hakbang na parusahan ng mga universidad na ituring niyang masyadong liberal. Gayon din ang hindi nito pagsunod sa mga federal court rulings kung saan may kinalaman naman sa illegal deportation ng mga immigrant. Habang naniniwala rin ang 59% ng mga respondent, kabilang ng 1/3 ng Republican, na unti-unting nawawala na raw ang kredibilidad ng Amerika sa pandaigdigang entablado. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bumuhos ang pagpupugay ng mga kilalang personalidad para sa namayapa nating superstar na si Nora Honor sa araw ng kanyang paglilibing. Naritong ulat ni Showbiz Angel. Bago inihatid sa huling hantungan, bumuhos ang pagpupugay para sa nag-iisang superstar na si Nora Honor. Sa State Necrological Service na isinagawa sa Metropolitan Theater para sa yumaong aktres at National Artist for Film and Broadcast Arts, nag-alay ng bulaklak ang mga kapwa nito alagad ng sining na sina Ryan Cayabyab, Alice Reyes, Ramon Santos at Ricky Lee. Rebelde si Guy. Sa loob ng 7 dekada ay nilabanan niya ang status quo.
Binago niya ang kolonyal na pagtinging nagsasabing mga mapuputi lang at matatangkad ang maganda sa puting tabing. Ginampanan niya ang papel ng mga babaeng palaban at makatotohanan. Nagbalik tanaw naman ang batikang direktor na si Joel Lamangan sa mga proyekto na kanilang pinagsamahan at nag-iwan din ng madamdaming mensahe para kay Ate Guy. Magiging kalansay na tayong lahat. Pero ang sining na ating ginawa ay mabubuhay ng matagal sa habang panahon. Yon si Ate Guy. Gayon din ang screen veteran na si Charo Santos Concho na proud na ibinahagi ang kaniyang pagiging solid Noranian. At milyon-milyon kaming katulad ko para kay Nora. Tuwing may mga pagkakataon ng paglabas niya sa mga TV shows at iba pang mga personal appearances, dagsaan lahat kaming mga fans na kilig at mangiyak-ngiyak kasi nakita namin si Nora nakangiti at kumakaway. Para sa aming mga solid Noranians, Nora is our Ate Guy, our superstar. She was a legend. She was a legend while she lived. She will be immortal after she died. Samantala, dito inawit ni Aisel Santos Zambrano ang Walang Himala at nagtanghal din sina Angeline Quinto at Jed Madela. April 16, pumanaw ang nag-iisang superstar ng pelikulang Pilipino na si Nora Honor o Nora Cabaltera Villamayor sa tunay na buhay sa edad na 71 dahil sa acute respiratory failure. Abangan sa aming pagbabalik, wanted sa kasong murder sa Northern Samar na aresto sa Malabon City. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS Star Wax Wax. Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax Wax. Kitang na to the max. ACS. Arestado naman ang isang babaeng nagbabagsak umano ng iligal na droga sa Bataan mula sa Quiapo sa Maynila. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Arestado naman ang isang babaeng nagbabagsak umano ng iligal na droga sa Bataan mula sa Quiapo sa Maynila. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group.
Isang matagumpay na anti-illegal drug operation ang isinagawa ng Orion Police sa pamumuno ni Police Major Bantaib Jalman, kadakatuang nila sa operasyon ng PIU, 2nd PMFC at PPDEO ng Bataan PPO sa Barangay Villa Angeles, Orion, Bataan. Naaresto ang 52 anyos na ginang na taga Montalban, Rizal na itinuturing itong isang high-value individual. Na-recover mula sa suspect ang isang plastic bag na naglalaman ng shabu na tinatayang nasa 101 gramo na nagkakalaga ito ng 686,800 pesos at mark money na 1,000 piso. Inamin na suspect na ilang beses na umano siyang nagdadala ng droga sa bayan ng Orion na galing umano sa Quiapo, Manila. Nahuli na rin umano siya sa illegal na droga at ang kanyang asawa kamakailan lamang ay nahuli na din at kasalukuyang nakakulong sa Bataan District Jail sa kaso ding droga. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive the Gross Drug Act of 2002 na Republic Act 9165. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinapurihan ni Pangasinan Police Provincial Director Colonel Holifer Kapokyan si Agno OIC Chief of Police Captain Arnel Tamayo dahil sa matagumpay nilang pagka-aresto sa top 1 most wanted person sa bayan ng Agno. Sa ulat ni Police Captain Tamayo, nahuli ng kanilang tropa ang suspect na 42 anyos na mangingisda sa kanyang tahanan sa poblasyon Agno sa bisya ng warrant of arrest na pinalabas ng korte sa kasong Anti-Violence Against Women and Direct Children Act of 2004 na pinagkaluban ng piyansang 216,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. At dahil sa bigo pang makapaglagak ng nasabing halaga, ang suspect ay nananatili ito sa kustodya ng Agno Police Station at pag nagpalabas ng commitment order ang hukuman ay ililipat ito sa BGNP. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Aristartit, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matagumpay naman na nahuli at walang takas sa otoridad isang wanted person sa Samar na humaharap sa kasong pagpatay. Ayon sa report ng PNP, nagtago na sabing wanted at doon ito nahuli sa operasyon ng otoridad sa Malabon City. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest sa kasong murder. Ayon sa PNP, bandang alas 11 ng tanghali ng araw ng linggo nang madakip akusado ng tauhan ng Dara Municipal Police Station sa Samar sa tulong at pakikipag-ugnayan na rin ng Malabon City Police Station. Nang mabunyag ang kinaruruunan o pinagtataguan ng nasabing akusado o wanted, agad ay kinasa nasabing operasyon. Walang piyansa na inilagak ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing akusado. Sa kasalukuyan ay nakapiit na ang nasabing akusado sa Dara Municipal Police Station sa Samar. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao de Oro. Matagumpay na naresto ang isang individual na suspect sa kasong murder sa Davao de Oro sa pamamagitan ng joint operation ng Moncayo Municipal Police Station at isa pang unit ng kapulisan sa probinsya noong nakaraang araw. Batay sa report, nakilala ang nadakip na si alias Jack, 41 anyos, na tiniguri ang top 1 regional and municipal most wanted person at kilala rin na dating miyembro ng Communist Terrorist Group sa ilalim ng Front 3 Sub-Regional Committee 4 ng Southern Mindanao Regional Command, kung saan napaulat na siya ang nagsilbi bilang commander ng sandatahang unit from propaganda mula 1998 hanggang 2012. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ang suspect sa Moncayo Municipal Police Station para sa kakulang disposisyon alinsunod sa inihain na warrant of arrest para sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, pasok na sa quarterfinals ng 2025 AVC Women's Champions League ang PLDT High Speed Hitters. Ang mga naging laro sa report ni Matchpoint Millie Borja. Nakasiguro na ng pwesto sa quarterfinals ang PLDT High Speed Hitters sa 2025 AVC Women's Champions League matapos ang pagkatalo ng Queensland Pirates ng Australia sa Nakhon Ratchasima ng Thailand sa isang straight set sa laban kahapon araw ng Lunes. Dahil sa resultang ito, nakausad na ang PLDT sa Final 8 matapos nilang talunin ng Queensland Pirate noong linggo sa isang dominanteng 3-set victory sa pangunguna ng mga import na sina Wilma Salas at CV Davison. Kapwa may 1-0 win-loss record ng PLDT at Nakhon Ratchasima sa Pool D at maghaharap ngayong araw para sa top seed.
Samantala, nabigo ang Creamline Cool Smashers na makakuha ng back-to-back wins matapos silang matalo sa matataas na players ng Setisu ng Kazakhstan sa straight sets, 25-16 sa first set, 25-17 sa second at 25-17 sa third sa PhilSports Arena nitong Lunes. Nabalanse ang kanilang record sa 1-1 sa Pool A at nakadepende ngayon sa resulta ng laro sa pagitan ng Setisu at Al Nassr para sa kanilang pag-asa na makaabante. Sinubukang bumawi ng Creamline sa ikatlong set sa pamamagitan ni Lori Bernardino at Michelle Gumabaw. Ngunit napigilan ito ng matitinding obensiba ng tie setter na si Daria Sharorodska at ang 6'4" middle blocker na si Valeria Yakutina. Pinangunahan ni Erica Staunton ang Creamline na may 9 na puntos, habang nag-ambag naman ng tig-6 at 5 sina Anastasia Kolomoyets at Anastasia Kudryashova. Samantala sa ibang laro, nabigo rin ng Petrogas sa kanilang debut game sa Pool B matapos silang matalo sa Chinese Taipei's Taipower sa isang 4-set match. Galing sa kanilang historic PVL All-Filipino title run noong nakaraang linggo, nagsimula sa mabagal na paglalaro ang Angels, subalit nakabawi sa ikatlong set sa pamamagitan nila Brooke Van Sickle at import na si Gia Day. Umiscore si Day ng 18 points sa 16 attacks, isang block at isang ace, kasama pa ang 8 digs at 9 na receptions. Habang may 13 points naman si Van Sickle. Nasa must-win situation na ngayon ang Petrogas sa pagharap sa hiping ng Hong Kong ngayong araw para sa pagkakataong makalusot sa quarterfinals. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pumanaw ng OPM legend at binansagang kilabot ng mga kolehiyala na si Haji Alejandro. Ang batikang singer-actor nasawi matapos ang kanyang pakikipaglaban sa sakit na colon cancer. Narito ang report. Nagluluksa ang entertainment industry sa pagpanaw ng OPM icon na si Haji Alejandro. Ang pamamaalam ng veteran singer-actor na kumpirma sa pamamagitan ng isang pahayag na ilabas ng kanyang pamilya na privacy ang hiling sa gitna ng kanilang pagluluksa. Maugunita na minsang ibinahagi sa publiko ang pakikipaglaban ni Haji o Angelito T. Alejandro sa stage 4 colon cancer. December 26 noong nakaraang taon, nagdiwang pa nga ito ng kanyang 70th birthday na ibinahagi ng kanyang anak, ang theater singer-actress na si Rachel Alejandro. Habang sa isa namang post sa social media, naghandog ng awitin si Chef Barney Alejandro para sa kanyang ama na ituturing niya ring first love, hero and idol at doon agad ding bumuhos ang pakikiramay sa kanilang pamilya. Ang binansagang kilabot ng mga kolehiyala na si Haji Alejandro na nagsimulang sumikat noong 1970s, nakilala sa mga awiting kay ganda ng ating musika, nakapagtataka at may minamahal. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan na po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Martes, April 22, 2025. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.